Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pisong dagdag sa minimum na pamasahe sa mga pampasaherong jeep, aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mga transport group na manghaharang ng mga jeepney driver upang sapilitang lumahok sa tigil pasada, binalaan ng LTFRB. Pamunuan ng pabrikang nasunog noong nakaraang linggo sa Cavite, inabsuelto sa anumang paglabag ng Philippine Economic Zone Authority. Visitorial power sa mga malalaking pabrika, hiniling na maibalik sa Labor Department. Isa sa mga peace consultants ng National Democratic Front of the Philippines sinuli sa Davao City kasunod ng pagpapatigil ni Pangulong Duterte sa peace talks sa communist rebels. Ilang mataas na opisyal ng pamahalaan, padrino umano ng ilang tiwaling pulis na gustong makabalik sa serbisyo. Libo-libong refugee at migrants dumagsa sa Amerika matapos harangin ng federal courts and travel ban policy ni US President Donald Trump. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang tatlong nasaktan sa magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Bulacan, pati na ang isang MMDA traffic law enforcer na biktima ng hit and run sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nagtamo ng mga gasgas sa katawan at malaking bukol sa kanang noo ang isang MMDA traffic law enforcer matapos mabiktima ng hit and run sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang 24 anyos na si Jason Calbay saka isinugod sa East Avenue Medical Center. Ayon sa biktima, pauwi na siya mula sa trabaho nang mahagip ng taxi ang minamaneho niyang motorsiklo. Hindi na niya nakuha ang plate number ng taxi na mabilis tumalilis matapos ang insidente. Sa Bulacan, nagtamo rin ng mga gasgas at posibleng bali sa kanang braso ang 49 anyos na security guard na si Fernando Ladeo matapos masagi ang kanyang motorsiklo ng isa pang motorsiklo na nag-overtake sa kanya sa MacArthur Highway sa Balagtas, Bulacan. Kaninang alas 4:45 ng madaling araw. Matapos lapatan ng first aid, ay iniatid na ng UNTV News si Ladeo sa Bulacan Medical Center. Samantala, dalawa naman ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa pampasaherong jeepney sa Barangay Santa Rita, Giginto, Bulacan noong Sabado. Magkatuwang na binigyan ng paunang lunas ng UNTV News at Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang rider na si Reggie Pida at ang angkas nito na si Alwin Govanes na nagtamo ng mga sugat sa katawan at saka dinala sa Bulacan Medical Center. Kasama ang Metro Manila News Team, Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Balik na sa 8 pesos ang minimum na singil sa pasahe sa mga pampasaherong jeep matapos aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon ng ilang transport groups. Ito ang balita ni Joan Ano. Simula sa 3 linggo ng Pebrero ay 8 pesos na uli ang minimum fare sa lahat ng mga pampasaherong jeep na bumabiyahe sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa regions. Kanina inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyong inihain ng ilang transport group na humihiling ng pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Ang minimum fare hike ay bunsod na rin ng patuloy na pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo sa merkado. The-request namin na ibalik yung aming pamasahe doon sa original na pamasahe namin. Lumalabas ngayon ay tuloy-tuloy naman ang pagtaas na umabot na ng 37 per liter. The board provisionally granted the increase from 7 to 8 for PUJs. Makatwira naman para sa National Center for Commuter Safety ang ipatutupad na dagdag pasahe para makabawi sa kita ang mga tsuper ng jeep. Hindi magiging pabigat, napakaluwag sa aming loob na ito ay isama at makibahagi sa pang-araw-araw na dinadanas ng ating mga drivers.
Samantala, bukod sa mga pampasaherong jeep ay inaprubahan na rin ng LTFRB ang petisyon ng ilang taxi operators at drivers na ibalik na sa 40 pesos ang flag down rate. Subalit paglilinaw ng LTFRB, sakop lamang nito ang mga taxi company na kinabibilangan ng Panay Taxi Operator, Cebu Taxi Operators at Philippine National Taxi Operators Association. Sa ngayon, tanging flag down rate pa lamang ang nadedesisyonan ng LTFRB dahil pag-aaralan pa nila ang iba pang isinusulong na dagdag singil ng taxi operators. John Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Maraming pasahero ang naapektuhan ng isinagawang tigil pasada ng ilang transport group. Nagbabala naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa mga jeepney operator driver na sa pilitang hinaharang ang mga tsuper na nais mamasada. Nagbabalik si Joan Nano. Daang-daang mga pasahero ang stranded kanina, bunsod ng isinagawang tigil pasada ng grupong samahan ng mga tsuper at operator sa Pilipinas o Stop and Go Coalition. Layo ng naturang transport strike na tutulan ang planong pag-phase out sa mga lumang pampasaherong jeep na may edad 15 taon pataas. Maraming mga pasahero na papasok sa trabaho at eskwela ang naabala, habang ang iba naman ay napilitang umuwi na lamang dahil nahirapan na mag-commute. Papunta po kami sa Krami. Matagal po puno po yung sasakyan. Okay, mahirap po Traffic na po masyado. Ilang tsuper rin ang hinarang kanina ng ibang jeepney driver upang pilitin ang mga ito na makiisa sa tigil pasada. Kaugnay nito, nagbabala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga nasabing grupo na nanghaharas umano ng mga driver upang lumahok sa strike. We gave instructions now to the Regional Director of NCR. Papahanapin namin sino mga franchise holders nitong mga nandito. On the part of LTFRB, definitely yung may mga plate numbers na nasa amin, ginagawa na yung mga show cause orders nila. Samantala, nakausap na rin ng LTFRB ang presidente at ilang miyembro ng grupong Stop and Go kung saan tinalakay ang panukalang jeepney phase out. Subalit hindi pa rin kumbinsido ang mga ito sa iniaalok na jeepney modernization plan ng gobyerno. Ang gusto namin ito is scrap muna ito, pag-usapan natin kung gagawin na naman policy, hanap na kami. Ang dami, basta wala kami nabuot. Sa ngayon ay nagdesisyon na ang grupo na pansamantalang itigil ang kanilang transport strike at sinabing pag-aaralan ang kanilang susunod na kilos protesta. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Binuksan na sa publiko ang bagong renovate na LRT Line 1 Doroteo Jose Station. Ngunit kasabay naman nito ay ang posibilidad ng pagtaas ng pamasahe sa LRT. Ito ang balita ni Aga Kaakbal. Makararanas na ng mas maginhawang pagbiyahe ang mga pasahero ng LRT1 matapos ang ginagawang pagkumpuni ng ilang istasyon nito. Una na rito ang Doroteo Jose Station na formal nang binuksan sa publiko kanina. Ayon kay Light Rail Manila Corporation President and CEO Rogelio Singson, ito ay first phase pa lamang ng kanilang 500 million pesos station improvement project. The second major component or obligation is station improvements. No? And that's why this major event, the first station, is important because we will improve and give the same look in all of the 20 stations. Kabilang sa mga isinaayos ay ang pagkakaroon ng mas malinaw na signages, LED lights at fixtures, painting works, complete restoration ng mga elevator at escalators. Plano rin ng LRMC na maglagay ng food stalls, ATM machines at iba pang retail store sa mga istasyon para sa kaginhawaan ng mga commuter. Susunod namang nakaplano ang pagpapaganda sa dalawa pang pinakamalaking LRT stations, ang Central at Baclaran Station. Kaakibat naman ng rehabilitasyon na isinagawa sa LRT1 ang posibleng pagtaas ng pasahe. Now, it is really up to government and Congress to decide whether the fare increase will be passed on to the commuters or government could subsidize. We have an ongoing what we call claims against the non-implementation of the fare hike. No? So that can easily be absorbed by the budget for 2017-2018, so that
fare increase is not passed on to commuters. So government has a choice, pass it on to commuters or subsidize. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, hangad nila sa commuter ang biyaheng maayos, maginhawa at maaasahan. Kaya't patuloy ang kanilang pagtugon sa hamon na ayusin ang LRT1. Aga Kakbay, UNTV News and Rescue, Manila. Isang National Democratic Front consultant ang inaresto at idinete sa Davao City kaninang umaga. Ngunit iginiit ng isang mambabatas, hindi makatwiran ang ginawang ito sa NDF Peace Consultant. Ito ang balita ni Victor Cosare. Alas 9 kaninang umaga nang mahuli sa checkpoint ng Task Force Davao sa Barangay Sirawan, Toril, Davao City si Ariel Arbitrario, ang isa sa mga tumatayong consultant ng National Democratic Front sa usapang pangkapayapaan, pati ang dalawang kasama nito. Matapos mahuli sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group Region 11, dinala si Ariel Arbitrario. Nangyari ang paghuli kay Arbitrario matapos suspindihin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa Communist Party of the Philippines at ipinahuhuli ang mga lider ng grupo na binigyan ng pansamantalang kalayaan upang makasali sa usapang pangkapayapaan. Subalit kinu-question ng isang mambabatas ang pagdampot ng mga otoridad kay Arbitrario na nakaharap sa multiple murder charges dahil wala anyang basihan ito. With regards to the statement of the President, while we understand under a very high tension and high emotional precedent or yung pretext ng kanyang statement is with emphasis doon sa galit niya, it should not be interpreted by security forces as an automatic, no, because may process yan. Protektado din anya si Arbitrario ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG na epektibo pa rin hanggang hindi pa opisyal na tinatapos ang peace negotiations. While there was an initial statement of the President that suspending the negotiation, processes requires that it should be followed, one, to formally notify in writing the peace panel, both parties, the GRP and the NDFP, and of course notify the third-party facilitator, the Royal Norwegian Government. Within 30 days upon receipt of that notification, diyan pa po sana dapat ma-determinate formally yung negotiation. So we consider this kumbaga shortcut in violation of the processes. Giit ng mambabatas, kung walang legal na basihan ang pagdampot kay Arbitrario at dalawang kasama nito ay maaaring maharap sa arbitrary detention charges ang mga humuli sa kanya. Sa ngayon wala pang pahayag ang pulisya kaugnay ng insidente, pero ayon kay Colonel Erwin Bernard Neri, ang hepe ng Task Force Davao, pinigil nila ang grupo ni Arbitrario sa checkpoint matapos makatanggap ng impormasyon na dadaan sa lugar ang isang white pickup na ang sakay ay subject ng arrest warrants. Matapos na maberipika na sila ay miyembro ng komunistang grupo, iturn over ang mga ito sa PNP. Ayon din kay Representative Casilaw, lahat ng NDF consultants na nasa Pilipinas at hindi nagtatago ay all accounted for. Iginiit din ng mambabatas ang panawagan na ituloy ang pag-uusap ng pamahalaan at komunistang grupo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Hawak na ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang listahan ng mga National Democratic Front consultants na ipinaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay De La Rosa, anumang oras ay maaari na nilang hulihin ang mga ito. Inatasan na rin ito ang PNP-CIDG na manguna sa pag-aresto at makipagtulungan sa Bureau of Immigration. The President has given the orders to arrest upon entry into the Philippine soil. Yes, sir. Ay, yung mga nakauwi, hanapin na lang natin dito at dito na arrestuin sa Pilipinas. Umapela ang ilang mambabatas kay Pangulong Rodrigo Duterte na muling ikonsidera ang desisyon niyang suspindihin ng peace talks sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP, lalo't naging maganda naman umano ang resulta ng mga nakaraang pag-uusap ng dalawang peace panels. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Suportado ng ilang mambabatas ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines kasunod ng pagbawi sa idineklara niyang unilateral ceasefire sa communist rebels. Ngunit paniwala nila dapat ikonsidera ng Pangulo ang magiging epekto nito lalo na sa mga apektadong sektor. Peace talk should continue.
maraming mga dapat i-resolve sa ground. The more important thing to do right now is siguro i-address ng ating gobyerno yung mga injustice. Umapela naman ang Vice Chairman ng House Committee on Peace, Reconciliation and Unity at Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa Pangulo na ipagpatuloy ang peace talks sa komunistang grupo. I'm appealing and I'm calling on all people of goodwill, no? Na instead of saying we will just abandon the peace process, it is even the proper time, no, the right time that we call on both parties, no. If they can negotiate a bilateral ceasefire agreement on February, good. Anya, maaari namang umusad ang pag-uusap ng NDF at government peace panels kahit walang deklarasyon ng tigil putukan, gaya na nangyari noong 1992 hanggang 1998. Kung pag-aaralan rin umano ang joint statements ng dalawang panig sa nakaraang 3 round ng peace negotiations, may pag-asa anya na makamit ang isinusulong na bilateral ceasefire agreement. Dito sa nakaraang third round of talks, hindi sarado ang dalawang panig na magkaroon ng bilateral ceasefire. Naniniwala si Congressman Zarate na dapat muling bigyan ng pagkakataon ng usapang pangkapayapaan upang maresolba ang anumang hindi pagkakaunawaan ng magkabilang panig. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Naniniwala naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na maaaring arestuhin ang peace consultants ng National Democratic Front sakaling may nilabag sa kondisyon sa temporary liberty na ibinigay ng korte. Ayon naman sa isang mambabatas, walang dahilan upang arestuhin sila dahil hindi pa kinakansela ng korte ang kanilang bail. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto sa mga peace consultant ng National Democratic Front matapos suspindihin ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga rebelde. Usap-usapan ngayon kung legal ba ang magiging pag-aresto sa 19 na peace consultant na pinayagang magpiyansa ng korte noong Agosto. Pansamantalang pinalaya ang mga consultant upang makasali sa peace talks, kabilang ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, maaari lamang silang arestuhin kung may nalabag sa kanilang bail conditions. Mapuporfit mo lang naman yung bail kung you violated the conditions of the bail. Otherwise, kung hindi pa nabe-break yung condition ng bail, then hindi mo na siguro sila maaresto. Naniniwala naman ang abogado ng mga consultant na si Attorney Edri Olalia na ang korte lamang ang maaaring magsabi kung pwedeng arestuhin muli ang mga ito. Napagkasundoan na rin anya ng dalawang panig na pansamantalang makakalaya ang mga consultant habang isinasagawa ang usapang pangkapayapaan. Bagaman sinuspindi na anya ni Pangulong Duterte ang negosasyon, hindi pa naman ito inaabandona ng magkabilang panig, kaya't hindi pa rin maaaring arestuhin ang mga consultant sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Ayon naman sa isang mambabatas, illegal ang magiging pag-aresto sa mga consultant hanggat walang utos mula sa korte. Kung wala pa hong inisyu or hindi pa kinancel ng court ang bail ng isang detainee, no, na out on bail, then there is no reason for the military to arrest these consultants. Sinabi naman ni Secretary Aguirre, ngayong suspindido ang negosasyon, dapat na munang bumalik sa kanilang kulungan ang mga consultant bilang pagpapakita na tapat sila sa usapan. Peace talk would continue. Pero it would continue in a foreign country. But kung nandito ka na, paano ka makapag-participate? Kaya dapat siguro, kung nandito ka na, then they have to return to their cells. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Patuloy nang nagsasagawa ng combat operations ang Armed Forces of the Philippines laban sa New People's Army kasunod na suspensyon sa ceasefire at peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front. Ito ang balita ni Brian De Paz. Balik na sa battlefield ang mga sundalo kasunod ng pagbawi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa idineklarang ceasefire at pakikipag-usap sa Communist Party of the Philippines. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ang Public Affairs Office Chief ng AFP, patuloy na silang nagsasagawa ng operasyon laban sa New People's Army kasabay ng rescue operation sa 3 nilang tauhan na dinukot umano ng mga rebelde.
Kani-kanina kausap ko ang battalion commander ni PFC Salan at ayon sa kanyang impormasyon, at least for PFC Salan, buhay pa si PFC Salan. So balit ang kanyang whereabouts ay hindi natukoy sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nasa 3,700 ang puwersa ng New People's Army na nakatutok sa Northeastern Mindanao, ngunit pagtitiyak ng AFP, hindi maaapektuhan ang kanilang operasyon kontra sa iba pang teroristang grupo sa Mindanao. Wala itong epekto sa ating ginagawang conduct ng operation sa Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi against the terrorist group of Abu Sayyaf and other terror groups in Central Mindanao, because we have sufficient personnel, equipment, and units. Handa rin ang AFP na sumunod sa direktiba ng Pangulo na arestuhin ang NDF peace consultants na binigyan ng pansamantalang kalayaan para dumalo sa usapang pangkapayapaan. Depende sa nakasaad na proseso sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guidance o JASIG. It is a signal for us to be able to report to the President or to report to the higher headquarters what they know of their whereabouts. We understand the President. We support him. He has already given all what he can. Kaninang umaga, isang peace consultant ng NDF ang nahuli sa Sirawan, Toril, Davao City, kasama ang isa pang CPP member na may standing warrant of arrest sa kasong murder. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Susunod sa ito ang balita. Pangangasiwa sa pagsasanay ng mga police recruits, iginigiit pa rin ng Philippine National Police. Mga pulis na nahaharap sa mga kaso paglilinisin ng Pasig River. Quezon City Government, itutuloy pa rin ang operasyon laban sa mga sangkot sa iligal na droga kahit sinuspindi na ito ng Philippine National Police. May desisyon na ang National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay sa kaso ng 2 sa 5 narco generals na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tapos na ang investigasyon ng National Police Commission sa 2 tinaguriang narco generals ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casuraw, naisumite na nila sa Office of the President ang resulta ng pagsisiyasat at rekomendasyon nila. We are done with that with 2 generals, and we have already submitted our findings and our decision to the Office of the President. Gayunman, tumanggi ang opisyal na ihayag sa media ang detalye ng naging investigasyon at bahala na aniya ang Office of the President na maglabas nito. In no time, I think the Office of the President is going to make a formal announcement on this, but I'm not privy to what it's going to be because we might be preempting the Office of the President. Ang 2 sa 5 narco generals ay sina dating NCRPO Director Joel Pagdilaw at dating QCPD Director Police Chief Superintendent Edgardo Tino. Habang wala namang jurisdiksyon ang NAPOLCOM sa 2 iba pang narco generals na sina dating Police Deputy Director General Marcelo Garbo at si dating Police Chief Superintendent Vicente Loot na ngayon ay alkalde na ng Daan Bantayan, Cebu. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, ilang matataas na opisyal umano ng pamahalaan ang nagsisilbing padrino ng ilang tiwaling pulis upang makabalik sa serbisyo ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ito ang balita ni Grace Casin. We admit there were some big personalities in this government who recommended some policemen for reinstatement. Aminado si Interior and Local Government Secretary Ismael Mike Sueno na may ilang mataas na opisyal ng pamahalaan ang nagpapadrino sa mga pulis na may kaso. Gayunman, ayaw pa niyang pangalanan sa ngayon kung sino ang mga naturang personalidad na ang iba ay personal pa niyang kilala. Mga big personalities din dito. Pero kami, we trust them. Kasi kung sila ang nag-request for reinstatement, kilala nila yon. And we know, hindi nila kami ipapahamak. Tiniyak naman ng kalihim na wala sa mga ito ang pinagbigyan niya, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang ibalik sa serbisyo ang mga pulis na nahaharap sa kaso.
during our time, since July, wala pa kaming na-reinstate na policeman. So kung may na-reinstate man, I think mga 37 ito. It happened during the previous administration. Naging mahigpit si Pangulong Duterte at PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa reinstatement ng mga pulis matapos ma-involve sa kasong pagpatay at kidnapping si SPO3 Ricky Santa Isabel na naabswelto sa kasong kidnapping at nakabalik sa serbisyo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ihaharap sa lalong madaling panahon ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit sa 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso. At sa halip na ipadala sa retraining sa Subic, Zambales, ay paglilinisin na lamang ang mga ito sa Pasig River. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Will be suspended all of them. Tapos mag-report sila dyan sa Malacanang. Diyan sa opisina ko. Magtindig sila lahat dyan until I decide what to do with them. Bibit-bitin sa Malacanang ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang nasa mahigit 300 pulis na may mga kaso sa lalong madaling panahon, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General de la Rosa, kung siya ang tatanungin ay nais pa rin niyang isailalim sa retraining ang mga ito upang maibalik ang disiplina bilang bahagi ng kanilang ipinatutupad na internal cleansing. Ngunit habang naghihintay sila ng desisyon mula sa Pangulo, paglilinisin nila ng mga water lily sa Pasig River ang nasa 387 na mga pulis mula National Capital Region Police Office na may minor lamang na mga kaso. I am now ordering the RD of NCRPO to have this 300 plus policemen to report here to Camp Crame para sasamahan ko, dadalhin ko sa Malacanang, ipapormisyon ko doon sa harap ni Presidente para mag-start na sila maglinis sa Pasig River. Ang 387 na pulis ay kinabibilangan ng 15 police commissioned officer, 371 na police non-commissioned officer at isang non-uniformed personnel. Simula July 1, 2016 hanggang January 30, 2017, nasa 46 na pulis na ang inalis ng NCRPO sa serbisyo. 63 ang nasuspinde, 4 ang demoted, ang ranggo at 79 ang ipinadala na sa Mindanao. Bunsod ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga pulis, muling iginiit ni De La Rosa na ibalik sa kanila ang pagsasagawa ng training sa mga police recruits na ngayon ay nasa ilalim ng Philippine Public Safety College o PPSC. Subalit taliwas ito sa pananaw ng National Police Commission. Pinaretain namin doon na presidente ng PPSC is General De Leon. Dating number 3 yata siya sa posisyon sa PNPA. So alam din niya ang history. So maituturo din niya ang disiplina ng talagang tunay na pulis. Dapat lang tingnan dyan ang recruitment system. So it doesn't matter kung nasa PNP o nasa PPSC, basta ang importante maayos yung recruitment system natin. Sa kasalukuyan, isinasailalim muli ng NCRPO sa 1 buwan at kalahating disciplinary training ang mga bagong pulis na dumaan sa PPSC training bago pabigyan ang mga ito ng assignment. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantalang naglunsad ng bagong hotline ng Philippine National Police o PNP na maaaring tawagan ng publiko upang isumbong ang mga tiwali at abusadong pulis. Ito ang balita ni Grace Casin. Muling hinikayat ng pamunuan ng Philippine National Police ang publiko na i-text o itawag sa kanilang bagong Counterintelligence Task Force o CITF hotline number ang mga sumbong laban sa mga abuso, mangungutong at mga walang disiplinang pulis. Ayon sa hepe ng task force na si Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, pagaganahin nila ang kanilang mga PNP regional offices para sa investigasyon ng bawat sumbong na kanilang matatanggap. Kung yung report is actionable, mga minimal muna ibigay natin doon sa region or sa kung saan yung tao para madali ang aksyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald De La Rosa na dadaan sa validation ng mga sumbong upang matiyak na lehitimo ang mga ito at maiwasan ang posibleng harassment sa mga pulis. Hindi pwedeng porque galit ka lang sa pulis, tatawag ka sa hotline ng CITF, sir, itong pulis na ito, sir, nangingikil, nangungutong, gano'n-gano'n.
Hindi naman namin diretsong barilin yung pulis na yan. I-validate muna namin. Matapos i-validate ang isang reklamo, maaari na itong imbestigahan ng CITF. Kung ito ay mapapatunayang totoo, maaari itong magbigay ng rekomendasyon na matanggal sa serbisyo ang mga ito. Tiniyak naman ni Malayo na magiging mahigpit sila sa pagpili ng mga taong makakasama upang hindi rin mahaluan ng mga tiwaling pulis ang grupong magsisiyasat dito. First order ko sa kanila is that they themselves should be clean and should clean themselves before we could clean others. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Magsasagawa ng sariling anti-illegal drug operation ang lokal na pamahalaan ng Quezon City kasunod ng pagpapatigil sa Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Ito ang balita ni Monok Son. Ipagpapatuloy ng Quezon City Government ang konseptong Oplan Tokhang sa mga barangay na kanilang nasasakupan. Tatawagin itong home visitation na pangungunahan ng mga barangay officials katuwang ang Dangerous Drugs Board, Philippine Drug Enforcement Agency at Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council o CADAC. Lahat ng kusang loob na susuko ay isasailalim sa rehabilitation at pagkatapos ay tuturuan na magkaroon ng pagkakakitaan. So when you talk about Tokhang in the real sense of the word, tuloy-tuloy pa rin kasi ito ay trabaho ng BADAC at kasama ang CADAC. Ngayon ang PDEA kasama. So we can still request known drug users to surrender voluntarily and they will be given the appropriate interventions. Nagbabala naman ang Commission on Human Rights sa planong ito ng Quezon City. Baka mamaya nagkakaroon lang tayo ng iba't ibang terminolohiya lamang, kaya lang pare-pareho pa rin yung metodolohiya na pinapatupad natin. So eventually, magbubunga pa rin ito sa mga paglabag ng karapatan na hindi natin ninanais. Samantala, 10 barangay naman sa Quezon City ang idineklara ng CADAC na drug-free. Kabilang dito ang Barangay Maharlikha, PhilAm, Teachers Village East, Paligsahan, Laging Handa, Novaliches Proper, Capri, Greater Lagro, Greater Fairview at Barangay New Era. May tuturing na drug-free ang isang barangay kapag walang presensya ng drug facilities at drug personality dito. Matapos naman ng 3 buwan ay muling sasailalim sa assessment ang mga barangay upang matiyak na papasa pa rin ang mga ito sa naturang standards. Tinukoy naman ng lokal na pamahalaan ang mga barangay na nahihirapan silang gawing drug-free dahil sa dami ng populasyon, gaya ng Barangay Payatas, Commonwealth, Batasan, Bagong Silangan at Barangay Holy Spirit. Mahigit 1 linggo nang nakakaraan mula nang ipatigil ng administrasyon ang operasyon ng PNP kontra droga. Magkakaroon muna daw ng paglilinis sa hanay ng pulisya. At kapag naalis na ang mga tiwaling membro at opisyal, ay baka sakaling matuloy ang operasyon laban sa illegal drugs. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. at 32 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen at sa tila madilim na hinaharap ng kaso. Hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamasla. Susunod sa ito ang balita. Libo-libong refugee at migrants dumagsa sa Amerika matapos harangin ng federal courts and travel ban policy ni US President Donald Trump. Iimbestigahan na rin ng Joint Investigation Task Team ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP ang anggulong sangkot ang umano'y Korean Mafia sa kaso ng pagtukot at pagpatay sa negosyanteng si Ji Ik-ju. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Isa na rin sa tinitingnang anggulo sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju ang teoryang sangkot din ang Korean Mafia. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bagamat ito ay palapalagay lamang, kasama ito sa mga sisilipin ng Joint Investigation Team ng NBI at PNP. May posibilidad anya na sa umpisa pa lamang ay intensyon na talagang patayin ang negosyante at naisip na lamang ng mga akusado na kunwari itong ipatubos upang pagkaperahan. Na paano mo explain yung pinatay mo kaagad kung kidnapping ang original talagang plan mo? So talagang napapaisip ka na maaari talagang afterthought. But of course there's nothing final about this. Puro theory muna hanggang hindi naimbestigahan at nagkakaroon ng concrete evidence. Dati na umano niyang naririnig na may mga iringan din ang ilang Korean nationals. Tulad nung ako'y nandun sa Clark Development, CDC, for 5 months, March to August. Meron na ako narinig na ganyan eh. Hihilingin na rin nila ang tulong ng Embahada ng Korea upang mabigyang linaw ang sinasabing sindikato ng mga Koreano. Our office is now coordinating or contacting the Korean Embassy na kung meron silang police attaché or anything to that effect, baka makatulong to shed light on this Korean Mafia if ever it exists. Babala naman ni Senador Ping Lacson, maging maingat dapat ang mga investigador sa pagsilip sa ganitong anggulo. Kung titingnan natin yung ebidensya as presented, wala naman talagang connection nakikita doon sa pagkapatay kay Ji Ik-ju. Yun ang pinapakita ng ebidensya. Kaya nga, I advised Chief NP De La Rosa and Director Geran to be very careful in receiving information like that. Dapat i-analyze nila mabuti dahil baka masira pa yung kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipagpapatuloy naman ng Senado ngayong linggo ang pagdinig sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Inimbitahan rin ng Senado sa tokhang for ransom hearing ang mga kinatawan ng Amnesty International. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pangunahing tatalakayin sa pagre-resume ng tokhang for ransom hearing ng Senado sa Huwebes ang ulat ng Amnesty International patungkol sa munay crime against humanity ng Duterte administration dahil sa kampanya kontra droga. Ayon kay Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Panfilo Lacson, sumulat na sila sa Amnesty International upang makuhanan ng sworn affidavit ang mga source ng ahensya. Siyempre, kailan may basihan din at ang basihan dapat merong talagang testimonya yung sinasabi nilang source ng information nila at dapat may responsibilidad din na panagutan kaya kailangan sworn statement yung makita namin. Sinabi rin ni Senator Lacson na kahit wala pang resolusyon mula sa simang senador ay handa siyang tignan na ang issue kasabay ng pagtalakay sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Nakahanda naman tumulong ang Commission on Human Rights upang ma-validate ang report ng Amnesty International. Ang Amnesty International ay humingi rin ng tulong sa amin noong sila ay nagsasagawa rin ng kanilang sariling pananaliksik at bahagi rin ng pagkipagtulungan namin ay yung nai-refer namin sila at nai-coordinate doon sa mga kaanak ng mga naging biktima ng HAK at sa mga testigo. Samantala, naghain naman ng panukala batas si Senator Risa Hontiveros bilang alternatibo sa ipinatigil na oplan tokhang ng Philippine National Police. Sa halip-an niya ng pagpatay sa mga drug suspects, ipinapanukala ng senadora ang paglalagay ng barangay-based rehabilitation centers at health intervention for Drug Abuse Bureau na siyang tutulong sa drug dependents. Gusto rin ng senadora na mas tutukan ng mga polis ang big-time drug lords gamit ang mga mekanismo at pamamaraan na sumusunod sa batas. Itong abusive war laban sa droga ay dapat i-stop permanently. At lahat ng mga responsable para sa libo-libong napatay, lalo na dun sa ilalim ng mga questionable at outright extrajudicial circumstances ay dapat rin pong managot. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.
Sa ibang balita, hindi muna isusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng Independent Commission hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa insidente ng pagkasawi ng SAF-44. Mula sa Pasay City, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, anong dahilan? Magandang gabi, Attorney Reg. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi muna nito isusulong ang pagbuo sa Independent Truth Commission na mag-iimbestiga sa pumalyang Oplan Exodus kung saan nasawi ang 44 na tauhan ng Special Action Force sa Mamasapan ng Maguindanao noong January 25, 2015. Ito ay habang hinihintay niya ang resulta ng investigasyon ng Office of the Ombudsman. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang BIR Tax Campaign Kick-Off dito sa PICC kaninang hapon. Matatanda ang isa ito sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte sa mga naulila ng PNP SAF-44 noong nakalipas na buwan. Binigyang diin naman ito na hindi niya layong ipakulong ang mga opisyal ng nakalipas na administrasyon, kundi nais lamang nitong maihayag ang mga tunay na pangyayari sa likod ng madugong engkwentro na ikinasawi ng 44 na PNP SAF members. Ginawa rin ng Pangulo ang pahayag matapos niya siyang makatanggap ng text message mula sa showbiz personality na si Chris Aquino at nakikiusap na huwag ipakulong ang kanyang kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sa pumalyang Oplan Exodus. Ongoing pa ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa mga reklamong inihain laban kay former President Aquino. Samantala, muling binigyang diin ni Pangulong Duterte na kanyang tutuparin ang pangakong resolbahin ang suliranin sa iligal na droga at korupsyon. Kaya pinaalalahanan niya rin ang mga large taxpayer na magbayad ng tamang buwis upang magamit ang pamahalaan sa mga programang pinakikinabangan o pakikinabangan ng taong bayan. Pinaalalahanan niya rin ang mga tauhan ng gobyerno, gayon din ang mga private sector na maging assertive o ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa mga tiwaling empleyado at opisyal ng pamahalaan. Samantala, inihayag din ni Pangulong Duterte na bukas na niya pinapupunta sa Malacanang ang mga tauhan ng pulisya kulang sa 400 na una nang napaulat na mga tiwali o gumagawa ng mali sa kanilang mga katungkulan at kakausapin niya ito ng personal bukas at aatasang maglinis ng Ilog Pasig. Yan muna ang latest live mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo dyan, Attorney Reg. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nag-uulat ng live mula sa PICC sa Pasay City. At karing kay katamong balitang Promdi. Mahigit king 7 dinalang bayang recruit ning Philippine National Police king Calabar Zone ing dinalan ng eni king lalam ning 6 mabulang pamagsani. Ining balita ng Sherwin Culubong. Nagsasanay na sa Camp Vicente Lim sa Laguna ang 743 na mga bagong recruit ng PNP Calabarzon para sa last quarter noong nakaraang taon. Ito'y matapos silang makapasa sa lahat ng mga examinations at manumpa noong nakaraang Biyernes. Ayon kay Calabarzon, PIO Chief Police Superintendent Chita Del Gaviran, 6 na buwang training ang kanilang pagdadaanan bago pa sila idestino sa iba't ibang unit ng PNP sa rehiyon. Actually, hindi natin naabot yung quota ng 1,000. So, under quota tayo. Although initially, 1,000 plus yung nag-apply. But after ng series of tests, like yung sa neuro, marami ang hindi pumasa. Mayroong 12,000 pulis sa Calabarzon Region, ngunit ayon kay Gawiran, kulang pa rin ito para sa kanilang mga operasyon. Ipinagpapasalamat naman ng PNP ang interes na magsilbi sa bayan ng ilan nating kababayan. Hanggat maaaring gusto namin ma-achieve yung quota namin kasi sayang naman. Mas maraming pulis, mas marami tayong mako-cover na area. Nagsimula na ngayong buwan ang panibagong recruitment ng Philippine National Police para sa mga nagnanais pumasok sa pambansang pulisya. Sherwin Culubong, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Laguna. Binawalang kilos protesta ding residente ning Barangay Ermita, Cebu City, bang tutulan ning pamagtalaga king meto nga pulis bilang pansamantalang mamaala king barangay. Ining balita ng Gladys Tuwabi. Nagbitay og mga placard sa gate sa Barangay Hall sa Ermita ang mga mulupyo aron babagan ang temporaryong pagkabutang kang SPO1 Adonis Dumpit isip bag-o nga magdumala sa ilang barangay.
Si Dumpit ang gibutang ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ni atong Sabado, hulip sa gisuspende nga kapitan sa barangay nga si Captain Felicissimo Emo Crupinta. Pwera kang Rupinta, 7 sab ka opisyal ang gihatagag 6 ka buwan nga preventive suspension. Human sila gireklamo sa pagawala nila'y kooperasyon sa anti-drug operations sa Philippine Drug Enforcement Agency sa ilang barangay ni atong tuig 2016. Ako naglibog ko sa politika. Nanghingos og inos imok sa drogas. Mao na suspenso na. Nanghingos og Ginoo, mao na suspenso. Sama man ang kuan kalakihan na. Apan matod sa Police Regional Office 7, wala pa sila'y order nga nadawat gikan kang Osmeña, mahitungod sa pagabutang kang Dumpit. Active police siya tapos i-appoint siya as kapitan, hindi pwede. Pero if it is yung trabaho in connection with law enforcement, pwede yun. Kasi police siya eh. Pero other than that, wala na. Bago nagbuwag-buwag ang mga mulupyo ni perma sila og petisyon nga nangamuyo kang Presidente Rodrigo Duterte nga magbutang og mahimong kapitan sa ilang barangay. Whoever i-appoint diri or i-designate dinhi, they're willing to support. Ang ilang buhaton hinuon karon nga maghimo sila og petisyon, mapadali sa presidente ang pagbutang og barangay kapitan dinhi para maka-issue sa ilahang mga vouchers. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Libo-libo lang estudyante deng migtagi sa nagaling king biklat dang palarong Bicol 2017 king Legazpi ating layong mipalub king palarong pambansa. Ining report ng Hazel Rivero. Maabot sa 7,000 na mga estudyante hali sa 6 na probinsya asin 7 banwaan ang nagparada sa pagbukas kang palarong Bicol 2017 sa Sports and Tourism Complex, Legazpi City. Ang may pinakadakol na delegado ay ang Albay na maabot sa 800, asin ang may pinakadiit ay ang probinsya nin Catanduanes na maabot sana sa 200 na mga delegado. Hiling sa pandukan mga kaentra ang kaugmahan na makabali sa palarong Bicol ngunya na taon. Kahit hindi na po kami yung panalo, basta po makapasok lang kami sa rank na medyo mataas po. Kasubago, pinuuna na ang ibang pakawat arog kang basketball, volleyball, badminton asin kadakol pang iba. Gusto nating ipakita ng mga Bicolano athletes sa ngayon parang ang kanilang personalidad ay buo. Magaling siya sa sports, magaling din siya sa iba pang larangan. Ang manggagana ang magiging representante kang Bicol Region sa maabot na palarong pambansa, nagigibuhon sa Antique sa maabot na Abril. Mientras tanto, pigsisiguro kang Legazpi City Health Office na pigahandaan maninda ang pagselebrar kang palarong Bicol. May mga pigtukahan man ng mga medical personnel na nagmamantinir kan salud kan mga atleta. Hazel Rivero, UNTV News and Rescue, Legazpi City. At yan yung kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako'y Free Masalonga Gloria, Maya Pabeng. Pinabulaan na naman ng Department of Health ang mga lumabas na ulat hinggil sa mag-ina sa Western Visayas na umano'y positibo sa Zika virus dahil sa hinihinalang microcephaly indications sa ipinanganak nitong sanggol. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isang ulat ang lumabas noong Biyernes hinggil sa isang mag-ina na na-infect umano ng Zika virus sa Western Visayas. May microcephaly umano ang iniluwal na sanggol dahil mas maliit ang ulo nito kumpara sa normal na sukat. Ikinagulat ito ng nanay ng bata dahil wala naman umano siyang sintomas ng Zika virus noong siya ay buntis pa. Ngunit paglilinaw ng Department of Health, hindi Zika virus infection ang kaso ng mag-ina batay sa ginawang confirmatory test sa samples na ipinadala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Maaari din umanong iba ang karamdaman ng sanggol kaya maliit ang ulo nito. Kasi may rapid test, diagnostic test na kita, ang confirmatory naman natin ay sa RITM. Base sa confirmasyong ginawa ng RITM, hindi siya dita sapagkat nag-negative sa dita sa confirmatory test na ginagawa. Ang confirmatory test na ginagawa ng Department of Health.
Kaugnay nito, muli namang nagpaalala ang DOH na 80% ng Zika virus infection ay asymptomatic o walang nakikitang sintomas. Kaya payo nila sa mga buntis na agad magpa-eksamen at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kaya nga, yung mga pupuntin po ngayon, kayo po ay nagkaroon ng rashes, kailangan po kayong pumunta sa doktor para sa-test po kayo sa Zika. Iwas po kayo sa kagat ng damo. Sa pinakahuling tala ng DOH, umabot na sa 57 ang kaso ng Zika virus infection sa bansa. 7 sa mga ito ay buntis ng madiagnose ng Zika virus na mula sa NCR, Calabarzon at Central Visayas. Isa sa mga ito ay nanganak na at normal naman ang kanyang sanggol. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Inabsuelto ng Philippine Economic Zone Authority ang kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na factory sa Economic Zone sa Cavite noong nakaraang Miyerkules ng gabi. Isinusulong naman ng mga labor group ang pagbabalik sa visitorial power ng Department of Labor and Employment o DOLE sa malalaking pabrika upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa nito. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kuhang-kuha ng UNTV drone kung paanong nilalamon ng apoy ang HTI factory sa Economic Zone sa Cavite. Umabot sa 56 na truck ng bumbero ang nagtulong-tulong upang mapatay ang sunog na umabot sa Task Force Delta dahil sa lakas ng apoy. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Economic Zone Authority, wala silang nakitang paglabag ng kumpanya dahil aksidente lamang anila ang nangyari. Ang factory ay gumagawa ng mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga bahay sa Japan. The fire was caused, it was a mere accident. It was a mere accident because even the storage of the chemicals was not hit by the fire. Ang PEZA ang may jurisdiksyon sa pamamahala sa mga economic zone sa bansa kasama ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho dito. 2 beses nila silang nagsasagawa ng inspeksyon sa HTI kada taon at noong July 2016 ang pinakahuli. Lagi naman nilang nakapapasa sa safety compliance ang kumpanya at sa katunayan, ang laging nananalo sa mga fire drill ay ang HRD Group of Companies na kinabibilangan ng HTI. Subalit ang Associated Labor Unions isinusulong na maibalik sa Department of Labor and Employment ang kapangyarihang makapagsagawa ng surprise inspection sa mga malalaking pabrika upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado nito. Most likely talagang hindi nasunod dahil nagkaroon nga ng ganitong insidente. Dahil yung mga makinang yan, kapag hindi siya minomonitor at hindi siya inilagay sa tamang standard, talagang magkakaproblema yan. Plano na rin ng DILG na magsagawa ng inspeksyon sa nasunog na planta. Sa ngayon ay plano na ng PEZA na magdagdag pa ng mga tauhan gaya ng fire marshals at mga fire truck. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. And for the news abroad, thousands of travelers from Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen who had been stopped in their tracks last weekend scrambled to get flights to quickly enter the United States after a Seattle judge blocks Trump's immigration ban. Calvin Manaig reports. An Iraqi passport holder with a valid visa to live in the United States returned to the U.S. on Sunday after a tumultuous few days struggling under President Donald Trump's travel ban. The legal uncertainty over the ban has created what may be a short-lived opportunity for travelers from the 7 affected countries to get into the United States. Roslyn Sinha landed at Dulles International Airport outside Washington, expressing relief that her ordeal was over. She was born and raised in the UAE but holds an Iraqi passport because her parents are Iraqi. The Texas resident says she is married to a 4th-generation American and had to fly to Dubai to visit her mother in the hospital after she suffered a severe stroke. As I was in the air, Donald Trump signed the executive order. That made all of us confused. The airlines couldn't let me on board. The U.S. Embassy couldn't help us. Even the congressman who knew that I was legal and knew that that I'm entitled to come to the country couldn't help me because they did not know how to translate the new executive order on cases like mine.
Fuad Sharif, together with his wife, his daughters aged 10 and 17, and son aged 19, spent 2 years obtaining U.S. visas and had packed up their lives ahead of moving to America last week. But they were turned back to Iraq after a failed attempt to board a connecting flight to America from Cairo following the order. Now the family is set off on a flight to New York from Istanbul's Ataturk Airport. Yeah, we are very excited. We are very happy that finally we have been cleared. We are allowed to enter the United States. The Trump administration's immigration order barring citizens from 7 mainly Muslim countries and temporarily blocking refugees was in legal limbo on Sunday after an appeals court denied the Department of Justice request to restore the ban. The overnight ruling dealt a further setback to Trump, who has denounced Seattle U.S. District Judge James Roberts, who blocked his executive order on Friday. President Trump says he has told U.S. border officials to check people entering America very carefully as his travel ban remains suspended. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Mexican authorities uncover a 15-hectare field for drugs cultivation. Orsi Reyes has a full story. El ejército mexicano ha descubierto un campo de 15 hectáreas dedicadas al cultivo de marihuana y amapola en Mocorito, en el noreste de México, en el estado de Sinaloa. El campo está ubicado en el llamado Triángulo de Oro de la gran producción de drogas de México, históricamente en el que el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán se ha ejercido control. El descubrimiento de drogas ocurrió después de una misión de patrulla por helicóptero de la Fuerza Aérea de México, fue seguido por una operación terrestre. Y tenemos también un cantillo de Nervantes que tiene una extensión de 10 hectáreas un plantío de marihuana y de 5 hectáreas un plantío de amapola. Las fuerzas de seguridad eran capaces de confirmar que el cultivo tuviera una infraestructura compleja que lo apoyara, incluyendo un sistema de tubería. Un laboratorio de opio fue encontrado en sus proximidades. Las fuerzas procedieron a quemar las drogas. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto propuso el año pasado la despenalización de posesión de hasta 28 gramos de marihuana para uso personal y dijo que esto permitiría que las personas encarceladas por tener esa cantidad pudieran quedar libre. Pero los senadores en su Partido Revolucionario Institucional suspendieron la iniciativa diciendo que se requiere un mayor análisis y solamente apoyaron el uso médico de marihuana. Las encuestas de opinión muestran que si bien existe un apoyo público para el uso médico de marihuana, los mexicanos todavía son resistentes a la idea de una liberalización absoluta de la droga para el consumo recreativo. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de México. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Ang ballad genre na wala kang katulad ang nagwagi bilang unang Song of the Week ngayong Pebrero sa A Song of Praise to ASOP Music Festival Year 6. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nakakita na agad ng pag-asang manalo ang baguhang kompositor na si Raymil Ananya matapos niyang madinig ang mga positibong komentaryo ng mga hurado sa kanyang obra sa A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6. Nagustuhan ng mga huradong sina songwriter Arnel Depano, singer Jessa Zaragoza at Dr. Musiko Mon del Rosario ang awiting Wala Kang Katulad na nagwagi bilang unang Song of the Week ngayong Pebrero. Wala Kang Katulad! Composed by Raymil Ananya. Kasi si Doc Mom parang wala masyadong kinakata eh. Oo, siya eh. So, parang excited ako tuloy i-announce yung kung sino yung mananalo kasi parang malaking chance talaga. Lapat na lapat din ang ballad genre nito sa estilo ng singing champion na si DK Tijab. We sing for God. We write songs for God. Kaya kanina po nung kumakanta po talaga, I don't know, like I just felt something na parang, oh, He's guiding me.
Nakatunggali nito ang mga awiting The Musical Bridge ni Sean Billones na mula sa bandong Indonesia na inawit ni Enzo Villegas at You're the One, Oh Lord ni Jose Vincent Perez na inawit naman ni Jem Cubil. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue, Philippines. Bigo ang defending champion AFP Cavaliers na makapasok sa semifinals matapos na talunin ang Malacanang Kamao sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. Kasamang pumasok sa semis ng Kamao ang PNP responders na binutas ang fire hose ng BFP Firefighters para makuha ang mahalagang panalo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Olympic being set up. Hirap. Oh, beautiful shot. Pumasok this time. He regains possession. Pasok na sa semi-final round ng UNTV Cup Season 5 ang 3-time runner-up PNP Responders at Season 3 runner-up Malacanang Kamao. Sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5, hindi na pinahirit pa ng dalawang koponan ng do-or-die game ang kani-kanilang kalaban, ang BFP Firefighters at defending champion AFP Cavaliers. Sa Game 1, tinambakan ng 12 puntos 82-17 ng PNP ang BFP upang apulahin ang kanilang pag-asa na makabante pa sa semis. Ang responders na may twice-to-beat advantage ay maagang nagpaputok ng mainit na opensa sa pangunguna ni two-time MVP Olan the Sniper Rumiping na tumikada ng 29 points, 5 rebounds, 1 assist at 3 steals. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 16 points at 4 na rebounds at steals. Hindi naging sapat ang combined 45 points mina Gilbert Malabanan at Kurt Amores upang pigilan ng team ng mga pulis na matagal nang uhaw sa kampyonato. Give praise to the players kasi talaga kumbaga sa ipinakatalala yung pagiging composure nila doon sa game, which is tayo naman hiningi ko sa kanila yung composure, at the same time yung maglaro sila as a team. Medyo maganda rin pinakita namin this season. We were able to beat the number 1 team. We were able to reach this far. Zulia, Dan, sealed, blocked. At sa second game, mistulang naulit naman ang senaryo noong Season 3 quarterfinals kung saan nabigo ang Season 2 champion AFP Cavaliers na idepensa ang kampyonato nang talunin sila sa knockout game ng Malacanang. Noong March 29, 2015, tinalo rin ng Malacanang ang Cavaliers na noon ay defending champion rin sa score na 91-88. Kahapon naman, binugbog na matinding opensa at depensa ng Kamao team ang Cavaliers upang dominahin ang lahat ng quarters at tapusin ang laban sa nakakangilong score na 73-54. Sa higpit ng depensa ng Kamao team, nalimitahan lamang sa 9 points ang ex-pro player ng AFP na si Boyet Bautista. Sa 3-point area, 3 lamang mula sa 19 attempts ang naibuslo ng AFP habang ang Malacanang ay nagpasok ng 8 out of 21 attempts. Maging rebounds, assists, steals at blocks ay hindi nakaporma ng husto ang Cavaliers sa Malacanang. Tinanghal na best players of the game sina Christian Luanzon na kumamada ng 17 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal. At si Ian Garrido na may 12 points, 6 rebounds, 1 assist at 4 na blocks. And we knew for a fact na papasok sila sa game na to, determinado sila dahil backs against the wall eh. So sinabi ko sa kanila, kailangan naming ipantayan yung intensity na gagawin ng AFP dahil being to defend their crown. Buti naman nag-respond yung mga player and naglaro talaga sila para sa bawat isa. Nandun yung effort, kaya lang kung makikita natin sobrang baba ng percentage ng players. Inside and out, yung perimeter shooting, lahat. Saka I have to give credit to Malacanang. Sa susunod na linggo, magsasagupa na sa semifinal round ang PNP Responders at Judiciary Magis, habang ang BOC Transformers naman ang makakalaban ng Malacanang Kamao. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Resh, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan
ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.